Magandang araw sa sambayanang Pilipino, magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Mga kababayan, mainit-init po ang pag-uusapan natin sapagkat kapapasok lang ng balitang ito, nagsampa po ng kaso ang National Bureau of Investigation laban sa asawa ni dating Congressman Mike Defensor, si Ma'am Julie Defensor at ang isa sa mga anak nila na lalaki. Sa kasong related sa pagkaka-recover ng drugs or illegal drugs diyan sa isang establishment na pagmamay-ari ng pamilya nila Congressman Mike Defensor sa may Pasig sa Metro Walk area, no? Pasig malapit ito sa Ortigas side, mga kababayan. And alam naman po natin na si dating Congressman Mike Defensor ang tumatayo na isa sa mga personalidad na namumuno ng maraming koalisyon o malawak na alyansa na lumalaban sa korupsyon scandal, mga isyu ng pandarambong at mga pang-aabuso na nagaganap sa ilalim po ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Kagaya po niya, ako si Ka Eric ay kaliwat kanan din po ang pagsasampa ng kaso sa akin at sa iba ko pang mga kasamahan kagaya po ni General Romeo Pukis and iba pang mga personalidad. So this time around, ang tinira po ay si Congressman Mike Defensor o dating Congressman Mike Defensor at isinama po ang kanyang asawa. Marami pong office spaces na mini-maintain po si Congressman Mike Defensor dyan sa area ng dating Metro Walk, Pasig Ortigas area po ito. So, club daw ang minensyon ng NBI. Nakita ko po ang video clip ng interview sa kasalukuyang NBI director na si Melvin Matibag. At binabanggit niya buong pamilya ang target nila na masasampahan ng kaso. Siguro ito yung mga nakalista na owners, no, ng kumpanya dyan sa building kung saan po sinasabi ng NBI na nakapag-recover sila sa isinagawang raid ng mga ilang kontrabando na sinasabi nilang droga. Well, these are allegations and that remains to be proven in the court of law, pero isinampa na po ang kaso. Ipinadaan po ito sa Pasig City Prosecutor's Office kasi nga sakop ng area yan ng Pasig. So ano po ang mensahe nito? Ano po ang nais ipahiwatig ng ganitong hakbang ng gobyerno ni Marcos Jr.? Una, hindi mangingimi at hindi mag-aalangan ang gobyernong ito na i-weaponize at gamitin bilang instrumento ng panunupil, panggigipit, pananakot at mga pang-aabuso ang mga institusyon ng gobyerno that should be held to be professional in its conduct. Kagaya ng NBI, Department of Justice, at pati na nga ang Ombudsman, di ba, ginagamit ito ngayon nila Marcos para patiklopin, paluhurin, lumpuin at paralisahin ang mga individuals, grupo o mga personalidad na aktibo sa pagsusulong ng democratic opposition movement ng mga mamamayan. And sigurado tayo, isa sa dahilan dyan kung bakit tinarget ang establishment na pagmamay-ari o ang negosyo na pagmamay-ari ng pamilya ni dating Congressman Mike Defensor because he is very vocal. Tumutulong po siya sa mga paglalantad at pagbibigay ng suporta sa mga pagkilos ng iba't ibang grupo na nananawagan ng resignation ni Marcos Jr. at bumabatikos ng lantaran at todo-todo sa iskandalo ng mga pangungulimbat at pandarambong. So, minarkahan siya. At pangalawa, maliban po na ito ay delikado na pagpapakita ng abuso sa poder at kapangyarihan sa bahagi ni Marcos Jr., isa din po itong mensahe na kung magpapatuloy ang mga leaders na ito sa kanilang ginagawa, hindi mag-aalangan ng gobyerno na gamitan ito ng puwersa ng gobyerno. And mamamatay po or dudurugin at papatayin nila ang pagsibol at paglawak ng demokratikong oposisyon ng mga mamamayan. As far as we know, ang ating lipunan, ang ating sistema ng demokrasya ay umiiral pa sa constitutional democracy kung saan po ang mga mamamayan mapa-administrasyon o mapa-kontra-administrasyon, ang bawat isa po ay may karapatan na magpahayag, magtipon-tipon,
at magpetisyon ng gobyerno para tugunan ang mga usapin at issue may kaugnayan po sa national and public interest ng mamamayan. So para sa akin po, ang mensahe nito na sige kayo, reklamo kayo o maninindigan kayo na magbulgar ng mga iskandalo ng pangungurakot sa gobyernong ito, hindi kami mangingimi. Hindi kami mag-aalangan na kayo ay dudurugin, na kayo ay lulumpuin namin. And that is called lawfare o law warfare. Ginagamit nila ang batas hindi para sa kapakanan ng katarungan at hustisya, kung hindi para gamitin ang batas sa panunupil at panunumbalik ng diktadura na uri ng pamamahala. Kaya nagtatago si Marcos sa ganitong uri ng sistema. That's the number 2 message. Na hindi sila mag-aalangan na gamitin ang instruments of state and coercive power of the government, including the law, para hambalusin, takutin at paatrasin and eventually tumiklop ang mga opposition figures, kagaya ng ginagawa sa kay Eric, ginagawa kay Congressman Mike Defensor, kay General Romeo Pukis, and among others. Pangatlo na nakikita natin dito, desperado po ang gobyerno ni Marcos na mananatili sa poder. Kung hindi man lagpas sa 2028 ay kung pwede masurvive niya ang natitira niyang kulang-kulang 2 taon sa kapangyarihan, at habang lumalakas ang pagtutol at ang pagtuligsa ng mga mamamayan sa kanyang kabulastugan at kabulukan ng kanyang gobyerno. So takot na takot si Marcos na matanggal siya sa kapangyarihan, kaya out of the desperate action ay kabahagi po dito ang mga tyrannical at mapanupil na mga hakbang, very similar to the pattern and to the level na unti-unting ginagawa na niya patungo sa kaparehong panahon ng diktadura sa ilalim ng martial law ng kanyang yumaong tatay na diktador na si Marcos Sr. So, ano po ang mga implications? Ano po ang epekto nito? Siyempre may pagkatakot, may pag-agam-agam, may pag-aalangan ang ilang mga opposition figures. Mabuti lang kung may naka-standby kang mga abogado na tutulong sa pagdepensa sa iyo, pagproseso ng mga piyansa sakaling ikaw ay mahulugan ng warrant of arrest, at magbibigay ng legal defense and support sa iyo sakaling umusad ang kaso. Yan ang problema nga ni Eric ngayon dahil syempre pro bono nga yan, sila Attorney Mark, Attorney Marlon Busantog, Attorney Mark Tolentino, pero you have to also find ways to support kahit fuel lang nila pag-attend nila sa mga court hearings. So mabigat po ito na paghamon para kina former Congressman Mike Defensor, lalo pa ang kanyang asawa, kilala ko po ito, mabait ito, soft-spoken at hindi mo aakalain na idadamay ng NBI, pati ang kanyang anak na lalaki sa kalukuhang kaso na sila ay engaged in sex trafficking. May mga babae daw na tinatraffic dyan sa isang establishment o negosyo related sa pagmamay-ari nila dating Congressman Mike Defensor. At mayroon din pong mga drugs daw. Well, it's a different matter kung kayang panindigan at bigyan ng pruweba at ebidensya ng NBI. Pero kapag naisampa po kasi ang mga kasong ito, mamimerwisyo ito sa iyo. Hahanap ka po ng pangpiyansa, abogado, mag-a-attend ka sa hearing. So kung sex trafficking po yan or trafficking in person, non-bailable po yan na offense, mga kababayan. Parang kidnapping for ransom yan. Kaya kailangan maghanda dito ang mga abogado na tutulong kay dating Congressman Mike Defensor sa kanyang asawa at sa kanyang anak. No? Nakakabahala talaga ito dahil hindi po patas ang ganitong uri ng kalapastanganan na ginagawa nila Marcos. Kung sino pa po ang dapat managot ng totoo sa pandarambong at malawakan at sistematikong korupsyon, ay sila pa po ang pinagtatanggol, binibigyan ng pabor, at sila pa ang nakakaiwas sa pananagutan, kagaya nila Marcos. At sana po ay magising na ang ating mga mamamayan. Ito po ang mga ginagawa kay dating Congressman Mike Defensor, kay Eric, sa mga opposition figures na binanggit ko. Ang layunin talaga nito ay patayin ang opposition movement.
at hindi na hahayaan pa na magkaroon ng mga may lakas ang loob na manindigan pa at magsalita para sa katotohanan. Well, that is the price of freedom that we have to pay. Ma-discomfort ka, maperwisyo ka, at pwede kang makulong o pwede kang mapatay. Yan nga po ang ating ikinababahala sapagkat yan din ang ginawa nila Marcos, nila Romualdez, nila Trillanes, mga tauhan nila ito sa sindikato, pinagpa-filean din nila ng kaso at hinaharas ang 18 brave ex-soldiers na nagsalita at nagulat ng kanilang mga pahayag tungkol sa pagpapatotoo sa naunang revelations ni Ginoong Saldico sa tinatawag na distribution nitong mga maleta at tuni-tuniladang mga pera. Sila ay kinakasuhan din, hinaharas, tinatakot pati mga pamilya nila. Ganyan din po ang nangyari sa mag-asawang Diskaya, pinakulong na sila at ngayon hindi na sila pinapakinggan. Ganyan din ang nangyari kay dating Marines na si Sergeant Gutesa at iba pa man na mga gustong mag-testify sana sa katotohanan kay Saldico na ngayon ay hindi malinaw kung arrested o hindi. Pero ang sabi ng DOJ, hindi na aresto dahil wala daw arrest authority ang Czech Republic. Paano yun? Walang arrest authority dahil sa violation ng kanyang diplomatic papers, ng kanyang travel documents. Pwede siyang arestuhin. Mali man yung pahayag ng DOJ. Siguro wala na si Saldico doon. Pero na-restrict siguro ang movement ni Saldico, wala siya sa detention, pero malamang ay pina-hold ng Department of Justice ng gobyerno ni Marcos. Well, that's another issue kasi malabo at nagbabaliktaran po ang pahayag na ito ng taga-DOJ kaninang umaga. At abangan po natin ang iba pang mga hakbang na ibubulgar natin dito so that the people will be properly oriented. They will be updated na hindi po biro ang manindigan at makipagkaisa sa malawak na sektor at grupo at iba't ibang organisasyon ng mga mamamayan na naglalayon po sa panawagan na papanagutin ang gobyerno ni Marcos at nila Romualdez sa malawakang pagkakaroon ng mahigit 1 trilyon pesos na pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan. Subalit dahil presidente pa si Marcos, hindi pa siya umaalis at hindi pa siya naaalis sa kapangyarihan, nagagamit at naaabuso po niya ang poder at instrumento ng Estado. And nagagamit niyang gobyerno the way NBI right now is trying to harass, intimidate, and create an impact of fear and paralysis against certain individuals and mga personalities na malakas ang loob na manindigan. Kagaya po ng ginawa ngayon laban kay dating Congressman Mike Defensor sa kanyang asawa at sa kanyang anak. Before nito, 2 weeks ago ay iniulat din ni dating Congressman Mike Defensor na 2 quarry permits niya at quarry operation sa area po ng Rodriguez Rizal o dating Montalban ay ginipit at hinaras din po at hindi na ngayon pinayagan na mag-operate. And this decision was done by the DENR or Department of Environment and Natural Resources in a manner of arbitrary and summary execution of termination of operations and cancellation of permit. Wala pong hearing, basta na lang pinuntahan at pinasarado at pinigilan na ang pag-operate ng legitimate business nila dating Congressman Mike Defensor dyan po sa area ng Rodriguez Rizal. So tuloy-tuloy ito and mahigit 200 na mga manggagawa na nagtatrabaho po sa kumpanya sa quarry nila dating Congressman Mike Defensor ay nawala ng trabaho. Mag-iisang buwan na ngayon o malapit-lapit na 1 buwan. So nakakabahala talaga itong pattern of very tyrannical, oppressive and abusive and ala diktadura na mga hakbang sa paggamit ng abuso sa kapangyarihan at poder ng Estado na lantaran at garapalan po na pinapa-execute ni Marcos Jr. sa kanyang mga nasasakupan na ahensya ng gobyerno. The way they attack also si Vice President Sara Duterte, gamit po ang ala criminal operations ng paglabag ng Anti-Money Laundering Council sa 3 batas, konstitusyon, ang Bank Secrecy Law
at ang Anti-Money Laundering Act. Lahat ng ito po ay binaliwala nila Marcos at itinulak ang AMLAC na magsinungaling at gumawa ng mga maruruming laro sa propaganda gamit po ang pag-ikot at paglabag sa batas na binanggit natin. At ganoon din pong paggamit ng criminal elements ngayon, like Madriaga at ang mga diskarte ni Trillanes na paulit-ulit na kinukuha niya sa basurahan para itapon sa mga Duterte, binigyan po ng primadona at ala Viva Max treatment ng plataforma ng mga kamera at coverage dyan po sa House of Representatives na ginagawa sa Committee on Injustice. Dito ka lang makakakita ng mga kriminal na mayroong kinakaharap na kaso like kidnap for ransom and murder ay nagiging bida sa isang political circus na ang gumagamit sa kanya ay mismo mga itinuturong mastermind at sangkot sa malawakang pandarambong at mga kurakot na nagaganap sa gobyerno. So ito po ang nangyari ngayon na panghaharas, panggigipit at pananakot at pamimerwisyo laban kay dating Congressman Mike Defensor, laban sa kanyang asawa at sa kanyang anak ay hindi pa ito ang katapusan. At lalo pa po kung hindi magkakaisa at hindi po maninindigan sa sasama-samang pagkilos ang mamamayan at wag hayaan na labagin at lapastanganin nila Marcos ang mga fundamental na karapatang nakasaad sa proteksyon ng ating saligang batas, particular na sa the Bill of Rights. Kapag hinayaan natin yon, ay muling manunumbalik, full-blown ang diktadura na kapareho po ng panahon ng martial law ng diktador na tatay ni Marcos na si Marcos Sr. We hope and pray na mamumulat ang taong bayan at hindi nila papayagan ang ganitong uri ng mga kalapastanganan sa ating bayan. So maraming salamat sa pagsubaybay, pagtangkilik at pag-promote ninyo at pag-share ng mga video analysis, balita at talakayan, and input insights na binibigay po ng mga pagpapaliwanag ni Ka Eric. Utang na loob ko po at ng aking pamilya sa inyong kabutihan ang paglaganap at paglakas ng ating channel. 90,000 plus na po ang subscribers at patuloy din naman po na nami-maintain natin ang viewership. Utang na loob po namin yan sa inyo dahil kung wala kayo, wala din pong maaabot ang pagsusumikap na ito ni Ka Eric. Maraming salamat mga kababayan sa pagmamahal at pagtitiwala ninyo. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Muli, maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!